Kabanata 2661. Ang Delhi ay hindi malayo sa Midland at may mahusay na relasyon sa mga pangunahing sagradong lupain sa Midland. Ngayon, si Lumino Gildan, ang ninuno ng maharlikang pamilya ng Delhi, ay mayroon ding antas ng semi-immortal na paglilinang. Bagaman ang kanyang lakas ay hindi kasing lakas ng mga ninuno ng mga pangunahing sagradong lupain, maaari pa rin siyang ituring bilang isang higanti at makapangyarihan. Nadama ni Amethyst na kung maaari siyang manalo sa isang kaalyado tulad ng Delhi, ang sagradong lupain ng Rondi 1 ay hindi kailangang harapin ang mga kaaway mula sa magkabilang panig. Mayroon bang masigasig na sumama sa akin? Tiningnan ni Amethyst ang 4 na mga alagad sa harap niya, at ang kanyang mga mata ay naayos kay Francis at Alan. Inisip niya hindi lamang ang dakilang nakatatanda, ngunit ang mga pangunahing alagad ay dapat magpakita upang makuha ang Delhi na seryosohin ang pakikipagtulungan. Kasabay nito, ito ang plano ni Amethyst na maglagay ng mas maraming pasanin sa 4 na pangunahing mga alagad at hayaan silang umakyat. Nang narinig ito ng 4 na tao sa bulwagan na si Francis, lahat sila ay nahulog sa malalim na pag-iisip na may ilang pag-aalangan sa kanilang mga mukha. Matapos mapalaya si Severin mula sa tore ng Green Empire, na may 10 beses na rate ng daloy ng oras, ang 4 sa kanila ay nakapag-breakthrough din sa Royal Paragon ng paisa-isa. Iyon ay makatipid sa kanila ng mga dekada ng pagsisikap, kung sinamahan nila ang dakilang nakatatanda sa Delhi, hindi lamang nila masisiyahan ang kapaligiran ng paglilinang ng tore ng Green Empire, ngunit maaari rin silang nasa panganib. Pagkatapos ng lahat, ang primordial na sagradong lupain ay nakaispiya ng lihim at nanunood sa kanila. Sino ang nakakaalam kung may mga aksidente na mangyayari sa operasyon na ito? Si Amethyst, ang pinuno, ay mukhang bigo na makita ang kanilang pag-aalangan. Ang 4 na pangunahing mga alagad ay walang silbi. Lamang kapag siya ay pipiliin na ang isang tao ng direkta sa pangalan, si Severin sa tabi niya ay nagsalita. Elder Amethyst, bakit hindi mo ako pabayaan? Sa sandaling sinabi ito ni Severin, ang mga matatanda at mga alagad ng pangunahin lahat ay tumingin sa kanya. Ang dakilang nakatatandang si Reynold, ay sumimangot siya sa pag-iisip at mabilis na sinabi, hindi, Severin, natatakot ako na matarget ka ng primordial na sagradong lupain, mas mabuti para sa iyo na magpatuloy na magsanay sa sekta. Ang pangalawang nakatatanda, si Willett, nag-echo din, ang sinabi ni Reynold ay tama. Severin, sa huling oras na tumalon ka sa mga ranggo at pinatay ang Supreme Paragon, natatakot ako na nais ni Baldwin na tapusin ka, at ikaw ang pag-asa ng ating sagradong lupain, kaya hindi namin kayang bayaran ang anumang aksidente sa iyo. Sa pagtingin sa dalawang matatanda na nagmamalasakit sa kanya, si Severin ay nakaramdam ng mainit sa kanyang puso, ngunit tinanggihan pa rin niya ang kanilang kabaitan. Pupunta ako sa oras na ito upang mag-set out sa aking sariling landas at makahanap ng mga pagkakataon para sa Supreme Paragon. Malakas ang sinabi ni Severin. Bago niya naiintindihan ang mga batas ng kalawakan, naintindihan niya ang mga batas ng langit at lupa. Kung nais niyang makalusot sa Supreme Paragon, dapat siyang sumakay sa landas ng kawalan ng kamatayan. Ano ang landas ng kawalan ng kamatayan? Siyempre, nangangahulugan ito na talunin ang mga prodigy ng parehong kaharian, at talunin ang ilang veterano na Supreme Paragon. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mga laban at pag-unawa sa buhay at kamatayan, maaari ba niyang mapanghawakan ang isang walang talo na puso? Ito ang dahilan kung bakit kinuha ni Severin ang inisyatibo upang humingi ng tulong. Bagaman nagsasanay siya sa tore ng Green Empire, 20 beses siyang mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao dahil sa mabilis na daloy ng oras. Gayunpaman, kung nais ni Severin na malusot ang Supreme Paragon, dapat siyang sumakay sa kalsada ng kawalan ng kamatayan. Matapos malaman na si Severin ay naghahanap ng isang pagkakataon upang malusot ang Supreme Paragon, natahimik si Amethyst. Binuksan ni Reynold ang kanyang bibig sa isang komplikadong ekspresyon. Ang pangalawang nakatatanda, si Willett, hinaplos ang balbas sa kanyang baba nang biglang tumigil ang kanyang paggalaw, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng paniniwala. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, hindi mapigilan ni Amethyst ngunit magtanong, Severin, naintindihan mo ang iyong landas? Tumango si Severin at sinabing, huwag kang mag-alala,
kahit na ang aking paglilinang ay hindi mataas ngayon, maaari kong patayin ang Supreme Paragon. Dagdag pa, kasama mo sa tabi ko, tiyak na walang problema. Naririnig ito, agad na nahulog si Amethyst sa isang problema. Alam niya ang mga kwalipikasyon ni Severin, na natitirang talento, at siya ang hinaharap na pag-asa at bulugad ng banal na lupain ng Grundy 1. Sa makatuwiran, ayaw ni Amethyst na mapanganib si Severin sa kanyang sarili. Tulad ng pag-aalangan niya, isang boses ang biglang sumigaw sa bulwagan. Hayaan mo na siya. Si Adrian, na nagsasanay sa tore ng Green Empire, ay nakita na ang eksena sa bulwagan. Ang isang jade tablet na nagpapalabas ng walang katapusang kaluwalhatian ng Celestial ay agad na lumitaw sa harap ni Severin. Kaagad pagkatapos, sinabi muli ng tinig ni Adrian. Severin, ito ay isang anteng-anteng na personal kung pinino. Maaari itong makatiis sa pag-atake ng semi-immortal. Ang mukha ni Severin ay puno ng kagalakan. Kinuha niya sa kanyang mga kamay at sinabing, "Salamat, Master." Si Amethyst at iba pang Supreme Paragon ay nakaka-relax ng kanilang mga isip, at naramdaman na nasiguro. Dahil ang Elder ay nagsalita na, hahayaan ko sina Severin at Elder Rinold na pumunta doon ng personal, sabi ni Amethyst ng may ngiti. Matapos kumpirmahin ang mga kandidato na pumunta sa Delhi, nawala si Severin mula sa lugar na may pag-iisip. Una siyang bumalik sa Green Emperor Tower, at ipinagbigay alam sa kanyang mga asawa, at ang kanyang anak na si Celine, at iniwan ang ilang mga bote ng ika-7 grade na pills para sa lahat. Kalahating araw ang lumipas, pagkatapos na lumakad si Severin sa mahabang espada ni Rinold, agad silang naging dalawa sa ilaw ng bahaghari, na tumataas mula sa lupa at naglalakbay ng libu-libong milya sa isang instant. Matapos lumipad ng libu-libong milya at tumatawid sa Cheyenne Mountain sa hangganan sa pagitan ng Midland at Delhi, opisyal na silang pumasok sa teritoryo ng Delhi. Sa sandaling pumasok siya sa bayan ng Delhi, malinaw na naramdaman ni Severin na sa mga ulap at mist na mataas sa kalangitan, mayroong isang gintong Lucky Dragon na agad na nagtapon ng kanyang tingin. Siya na dumating ay tumigil. Ang gintong Lucky Dragon ay libu-libong milya ang haba at nagmula sa kalangitan sa isang instant. Ang aura dito ay ginintuan at madilim at dilaw, ito ay marilag. Ito ay mas malakas kaysa sa ika-9 na antas ng Supreme Paragon. Sa harap nito, biglang nadama ni Severin na parang nakatingin siya sa isang likas na nilalang na lumalabas sa kaguluhan, na naging sanhi ng pagkatuyo ng mana sa kanyang katawan. Sa pagtingin sa gintong Lucky Dragon na biglang lumitaw, nanginginig ang aura ni Rinold, at tumawa siya at sinabing, "Ako ay mula sa sagradong lupain ng Grundy 1, mangyaring magulat sa iyong Supreme Paragon." Sa sandaling natapos niya ang pagsasalita, libu-libong milya ang layo sa kabisera ng Delhi, sa Dawn Hall ng Imperial Palace, si Emperor Sherman Gildan, na humahawak ng opisyal na negosyo, ay agad na nakatanggap ng isang ulat mula sa gintong Lucky Dragon. Itinapon niya ang kanyang tingin sa libu-libong milya ang layo sa isang instant. Ang kanyang banal na pandama ay ikinakabit sa gintong Lucky Dragon. "Kamusta ka kapatid na Rinold? Naghihintay ako sa iyo sa Dawn Hall." Kinontrol ni Emperor Sherman ang gintong Lucky Dragon upang magsalita ng wika ng tao. Bagaman siya ay naguguluhan sa biglaang hitsura ni Rinold at Severin, tinanggap pa rin niya sila, at agad na kinontrol ang gintong Lucky Dragon na lumipad palayo, at kanselahin ang pagsugpo sa aura. Sa pagtingin sa gintong dragon na lumayo, ang mga mata ni Severin ay sumabog sa kinang. Ang kanilang paraan ng komunikasyon ay talagang misteryoso. Ang isang gintong dragon ay katumbas ng pagkakatawang tao ng katawan, at ito ay maihahambing sa ika-9 na antas ng Supreme Paragon. Si Rinold sa gilid ay natawa, at sinabi sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama. Bagaman misteryoso ang pamamaraan ng komunikasyon, ito ay isang landas lamang ng paniniwala. Kung ang swerte ng dinastiya ay malakas, ang emperador ay magiging malakas. Kung may problema sa loob ng dinastiya, ang emperador ay maaaring talunin ng kanyang mga tao, o mamatay kasama ang kanyang katawan ay namatay. Tumango si Severin. "Nakikita ko, mayroong 3,000 mga landas, ang bawat isa ay maaaring humantong sa kawalang kamatayan." Sinundan ng Delhi ang landas ng paniniwala, at nakuha ang paniniwala ng mga tao.
Kung ang swerte ay malakas, ang kaharian ay magiging matatag at maunlad. Kung tumanggi ang swerte, ang lahat ng mga uri ng monsters at mga demonyo ay lalabas. Ang Great Thunderbeat Temple ay pareho rin. Sinundan nito ang landas ng mga paniniwala at sinasamba ng mga mortal. Sa pagsamba at paniniwala, mabilis itong bumuo. Bagaman ang ganitong uri ng pamamaraan ay isang shortcut, kung ang paniniwala ng mga tao at ang swerte ng dinastiya ay masiraan ng loob, malubhang masira ito, at nagkakahalaga ng buhay. Ang dalawa sa kanila ay hindi tumayo pa rin, mabilis nilang pinunit ang puwang at dumiretso sa kabisera ng Delhi. Sa oras na ito, sa pahintulot ni Emperor Sherman, ang Lucky Golden Dragon ay hindi na lumabas upang maging sanhi muli ng problema. Ang Emperor ng Delhi ay sineseryoso ang presensya ni Rinold. Bago dumating sina Rinold at Severin sa kabisera ng Delhi, nagpadala siya ng mga eunuchs at envoy upang tanggapin sila. Ang eunuch na dumating ay isang taong may edad na may isang pambabae na hitsura, nakasuot ng mga damit na pang-eunuch, isang feather scarf, at hindi ka panipaniwala na mga bota ng ulap. Nasa ika-9 na antas siya ng Royal Paragon. 2 kilalang panauhin, pumunta ako upang batiin kayo sa utos ng kamahalan. Tumango si Rinold at sinabing, pagkatapos ay susundan kita upang ipakita sa amin ang daan. Naririnig ito, mabilis na ibinalik ng lalaki ang pagbati at magalang na sinabi, Elder Rinold ang aking kilalang panauhin. Mangyaring sundan ako sa kapital. Matapos sabihin ito, agad na bumangon ang lalaki sa hangin at pinangunahan ang daan. Di nagtagal, isang napakalaki at kahangahangang lungsod ang lumitaw sa paningin ni Severin, na siyang kabisera ng Delhi. Ang lungsod ay daan-daang milya ang haba at malawak, na may isang maswerteng gininto ang dragon na lumalakad sa itaas ng ulo nito, at tumataas ang isang pormasyon para sa pagsubaybay sa mga masasamang espiritu. Kahit na si Severin ngayon na Royal Paragon, naramdaman pa rin niya na parang bata pa siya sa lungsod na ito. Ang nangungunang eunuch ay gumawa ng isang signal ng kamay, at ang pormasyon na sumasakop sa lungsod ay mabilis na nagbukas. Pagkatapos ay pinangunahan niya sina Rinold at Severin sa loob. Matapos pumasok sa kapital, natuklasan ni Severin na mayroong milyon-milyong mga tao sa lungsod. Ang mga cultivator sa lungsod ay hindi mas mahina kaysa sa silangang lungsod ng dagat sa ilalim ng pamamahala ng sagradong lupain ng Grundy I. Ang mga cultivator sa lupain ng mga Paragon ay makikita sa lahat ng dako sa mga kalye. Matapos ang pag-agaw sa lahat ng paraan, ang lahat sa wakas ay nakarating sa lugar ng Imperial City. Kung ikukumpara sa kapital, ang lungsod ng Imperial ay mas pino, at may mas solemn na aura. Mayaman ito sa aura ng langit at lupa, na malapit sa sagradong lupain. Paminsan-minsan, ang mga sundalo mula sa hukbo ng Feather Inn na nasa patrol ay lumilipad. Halos lahat ng mga ito ay mga Supreme Saint na mga cultivator at ang nangungunang general ay pinakamataas sa isang ika-9 na Paragon. Ang kamahalan ay nasa Dawn Hall, mangyaring sundan ako. Ang nangungunang eunuch ay kinuha sina Rinold at Severin sa paligid ng maraming mga palasyo at dahan-daang nakarating sa isang napakagandang lugar, na may mga inukit na beam at pininturahan na mga gusali. Ang mga pavilion lahat ay nagniningning na may gintong ilaw. Sa pasukan, ang maliwanag na naiilawan na marangyang palasyo, ang mga marangyang karwahe ay dumating sa pintuan, at ang mga kabataang lalaki at kababaihan na may mga Paragon na paglilinang ay lumabas sa maliwanag na damit. Ang mga taong ito ay mga anak ng ilang mga maharlika sa kapital, o mga miyembro ng maharlikang pamilya. Dumalo sila sa Grand Welcome Banquet na hawak ng Delhi upang tanggapin sina Rinold at Severin, ang 2 kilalang panauhin mula sa sagradong lupain ng Grundy I. Pagkatapos ng lahat, sa oras na ito kasama hindi lamang si Rinold, kundi pati na rin si Severin. Marami sa mga prodigy at pamilya ng hari sa kapital na nais na dumating upang makipag-network sa kanila. Matapos maabot ang kalangitan sa itaas ng palasyo, dahan-daang nakarating ang nangungunang eunuch at inihayag, dumating na si Elder Rinold. Si Severin, ang Royal Paragon, ay dumating. Naririnig ito, ang mga miyembro ng pamilya sa palasyo ay tumayo at pumunta sa gate upang batiin siya. Ang pinuno ay isang tao sa kanyang 30s na may pambihirang tindig.
Nakasuot siya ng isang jade hairpan, isang pulang korona na balabal, at isang 5-clawed na gintong dragon na may berda sa mga cuffs. Ang taong ito ay walang iba kundi si Elry Gildan, ang panganay na prinsipe ng Delhi na dating nakilala si Severin sa Starry Sky Battle Space. Ngayon, ang katawan ni Elry ay nagniningning, na may mga prinsipyo ng batas na umuusbong sa paligid niya, at ang mga batas na lumulutang sa paligid. Ito ay mas malakas kaysa noong siya ay nasa Starry Sky Battle Space, at malinaw na pinalabas niya ang ika-4 na baitang na paglilinang ng Royal Paragon. Si Severin, na naglalakad sa tabi ni Rinold, ay medyo nagulat nang makita niya ito. Kasunod ni Elry ay ang ika-9 na prinsipe na si Elrin Gildan, na natalo sa meteorite belt ni Blake, ang prodigy ng pamilyang Menze. Sa oras na iyon, ang antas ng kanyang paglilinang ay ang ika-4 na antas ng Paragon, ngunit ngayon ay nakalusot din siya sa Royal Paragon. Bagaman tila kaka-breakthrough pa lang nila, lihim na natakot si Severin at nadama na ang Delhi ay maaaring kapareho sa sagradong lupain. Pinangunahan ng panganay na si Prince Elry ang mga miyembro ng pamilya. Nang makita niya sina Rinold at Severin, magalang siyang sumaludo. Maligayang pagdating, ang aming dalawang kilalang panauhin. Naghihintay ang aking ama sa inyong dalawa sa Dawn Hall. Sa loob, mangyaring. Hinawakan ni Rinold ang balbas sa kanyang baba at sinabi ng may ngiti, mabait na ituro sa amin ang daan. Di nagtagal, ang pangkat ng mga tao ay pumasok sa pamamagitan ng gate ng palasyo at nakarating sa Dawn Hall. Sa sandaling siya ay pumasok sa Palace Hall, tumangala si Severin at nakita ang trono sa pulang pader sa harap niya, at isang malakas na tao na nakaupo sa trono. Ang aura sa paligid ng taong ito ay nagniningning, na parang ang bawat cell ay namumulaklak na may banal na ilaw, at mayroong isang maliit na gintong dragon na umiikot ng mahina sa itaas ng kanyang ulo. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, agad na hinuhusgahan ni Severin ang antas ng paglilinang ng ibang tao, ang Supreme Paragon. Siyam na antas na may pagiging perpekto. Ang lakas ng pinuno ng Delhi ay hindi mas mahina kaysa sa kay Baldwin at ng kataas-taasang Panginoon na si Amethyst. Nadama ni Severin na kahit na sa pagpapala ng maswerteng gintong dragon, ang kapangyarihan ng labanan ng kalaban sa Delhi ay maaaring maging mas malakas kaysa kay Amethyst. Bilang karagdagan kay Emperor Sherman na nangunguna, nakilala rin niya ang 4 na master sa bulwagan na nakasuot ng hari na kasuotan, na ang antas ng paglilinang ay nasa pagitan ng pangalawa at pangatlong antas ng Supreme Paragon. Batay sa mga jade slips na nakita niya sa sagradong lupain na nagpakilala sa Delhi, mabilis niyang nakilala na ang 4 na masters na Supreme Paragon na ito ang 4 na prinsipe ng Delhi ngayon at ang mga kapatid ni Emperor Sherman. Sila ay si Ian Gildan, ang hari ng North Delhi, Lucas Gildan, ang hari ng South Delhi, Harry Gildan, ang hari ng East Delhi, at Silas Gildan, ang hari ng West Delhi. Sa ilalim ng gabay ng eunuch, sina Rinold at Severin ay nakaupo sa una at pangalawang upuan. Sa oras na ito, si Emperor Sherman, na nakaupo sa trono, ay nagsabi ng may ngiti. Hindi kita nakita Rinold sa mahabang panahon. Nagtataka ako kung ano ang utang ko sa karangalan na ito. Pagkatapos ay sumaludo si Rinold at sinabing, haha, narito ako upang talakayin ang isang pakikipagtulungan sa pagitan ng sagradong lupain ng Brondi I kasama ang Delhi. Tumango si Emperor Sherman at hindi na nagtanong pa. Maraming mga miyembro ng pamilya at mga prodigy sa bulwagan, pati na rin ang mga marangal na miyembro mula sa mga pamilyang aristokratiko. Naturally, imposible para sa kay Rinold na sabihin ang mga mahahalagang bagay ng sagradong lupain sa harap ng napakaraming tao. Kailangan din ni Emperor Sherman na talakayin ito ng mabuti sa ninuno ng pamilya ng hari, kaya hindi siya nagmamadali. Nagsimula na ang piging. Itinaas ni Sherman ang baso ng alak sa kanyang kamay at sinabing, ang aking kapatid na si Rinold mangyaring subukan ang aming specialty ng Delhi, nagniningas na espiritual na alak. Ito ang kakanyahan ng walang kamatayang bulkan na halo-halong may maraming uri ng mga makalangit na materyales at mga kayamanan sa lupa, na niluluto ng libu-libong taon ng mahalagang gamot. Dapat subukan din ito ni Severin. Sinulyapan ni Sherman si Severin na may mainit na ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, matagal ko nang narinig ang tungkol kay Severin.
Siya ay mas mahusay kaysa sa ilan sa aking mga prinsipe, at siya ay bata ngunit nakamit na ang ikapitong antas ng paglilinang ng Royal Paragon. Nang marinig ito ni Severin, tumawa siya at sinabi ng katamtaman, "Mabait ka iyong kamahalan." Matapos niyang magsalita, nilagok niya ang nagninangas na espiritual na alak, at sa isang instant, isang nasusunog na hininga ay bumangon mula sa kanyang tiyan at dumiretso sa kanyang noo. Medyo nagulat si Severin. Ang nagninangas na espiritual na alak na ito ay hindi mas masahol kaysa sa ilang mga ikapito at ikawalong grado ng tableta. Naglalaman ito ng apoy at espiritual na enerhiya. Hindi lamang ito masarap, ngunit itinuturing din na isang mahusay na pagpipilian para sa mga cultivator na nagsagawa ng mahiwagang kapangyarihan at batas ng apoy. Mahusay na bagay. Nang bumalik si Severin sa kanyang katinuan, mabilis niyang naaktibo ang kanyang mga kasanayan at hinihigop ang mga ito sa purong mana. Kabanata 2665. Nagsimula ang kapistahan. Sa napakagandang palasyo na ito, sumayaw ang mga dalaga, at ipinakita ng mga mang-aawit ang kanilang mga talento sa pagkanta. Ang mga baso ay nagklangkang, at nagpatuloy ang pagtawa. Naranasan din ni Severin ang kabaitan ng Delhi, at ang mga tao ay madalas na lumapit sa kanya upang e-toast siya. Pagdating sa toastang, tinanggap ni Severin ang lahat na dumating. Alam niya na ang mga taong ito ay nais na makipagkaibigan sa kanya. Mahalaga para sa isa na palawakin ang kanyang mga koneksyon. Bukod dito, ang kanyang paglalakbay sa Delhi sa oras na ito ay upang makipagtulungan at makahanap ng mga kaalyado para sa sagradong lupain ng Drondi 1. Mabilis na itinaas ni Haring Ian ang kanyang baso ng alak at tumawa ng buong puso. Si Severin ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon. "Ikaw ay isang taong may talento. Narinig ko na ang huling oras sa Eastern Sea Secret Realm." Pinatay ni Severin ang 4 na Saintmen. Mahinahon na sinabi ni Severin, "Lahat ay swerte lang. Pinupuri mo ako ng sobra." Sa tabi niya, umiling-iling si King Silas at nakipag-ugnay, "Masyado kang mapagpakumbaba." Ang 4 na Saintmen ay ang lahat ng pinakamahusay sa mga kalalakihan. Napakahirap patayin ang isang tao, hayaan mong patayin ang 4 na tao. Ang kamangha-mangha at napakatalino na kilos na ito ay talagang nagpapahiya sa amin. Bagaman ang 4 na prinsipe ay lahat ng mga cultivator ng Supreme Paragon, hindi sila naglakas loob na ipakita ang kanilang pagmamataas sa harap ni Severin. Matagal na nilang narinig ang tungkol sa balita na ang primordial na sagradong lupain ay galit na galit sa nangyari noong nakaraang oras sa Eastern Sea Secret Realm. Ang sekta na pinuno na si Baldwin ay personal na kumilos, at pinatay ni Severin ang ika-9 na antas ng cultivator ng Royal Paragon. Bagaman si Severin ay kasalukuyang nasa ika-7 antas ng Royal Paragon, na hinuhusgahan mula sa natitirang talento, track record ng kalaban, at ang rumor na pagkakataon na maging isang walang kamatayan, si King Ian at ang iba pa ay ganap na itinuring na si Severin bilang isang pantay sa kaharian ng Royal Paragon. Naniniwala ang 4 sa kanila na hindi magtatagal para masira ni Severin ang Supreme Paragon at maging isang walang kamatayan. Si Elry, na nakaupo sa upuan, ay tumingin kay Severin, na napapaligiran ng hindi mabilang na mga prodigy, at ang kanyang puso ay napuno ng inggit. Sa partikular, kahit na ang kanyang tiyuhin, na isang Supreme Paragon, ay kailangang magalang sa harap ni Severin, na talagang nagpapasaya sa kanya. Si Elry, bilang panganay na prinsipe ng Delhi, ay 33 taong gulang lamang, siya ay isang antas na 4 na Royal Paragon. Kasama sa nagising na espiritu ng pakikipaglaban, hindi siya tumingin sa ordinaryong ika-5 antas na mga cultivator ng Royal Paragon. Noong siya ay nasa Starry Sky Battle Space rin, nasa ika-5 na antas ng Paragon, habang si Severin ay nasa ika-3 antas lamang ng Paragon. Ang agwat sa pagitan ng dalawa ay kapansin-pansin. Gayunpaman, walang nag-iisip na si Severin kalaunan ay makakakuha ng pagkakataon na maging isang walang kamatayan. Sa loob lamang ng ilang buwan, nilusot ni Severin ang Royal Paragon. Kung iyon lang, si Elry ay magkakaroon pa rin ng kumpiyansa na makibalita. Pagkatapos ng lahat, siya ang panganay na prinsipe ng Delhi at ang pinakamay talento na tao sa mga miyembro ng maharlikang pamilya ngayon. Sa suporta ng Delhi, isang malaking puwersa na hindi mas masahol kaysa sa sagradong lupain,
hindi mahirap para sa kanya na malusot ang Royal Paragon. Gayunpaman, nang siya ay sumabog sa pamamagitan ng Royal Paragon at nagpunta sa lihim na kaharian ng silangang dagat, nalaman niya na sinubukan ni Severin ang kanyang makakaya upang patayin ang ilang mga saintmen at mga prodigy. Ang mabilis na paglaki na ginawa ni Elric ay lubos na naiinggit. Hindi lamang si Elric, ngunit halos lahat ng mga prodigy sa bulwagan ay tumingin kay Severin na may labis na inggit. Sa sandaling ito, sila ay tulad ng mga fireflies, at si Severin ay tiyak na maliwanag na buwan. Kasabay nito, sina Reinhold at Emperor Sherman, na nagkakaroon ng piging ng mga espiritual na prutas sa lugar, ay lihim na nakipag-usap sa pamamagitan ng kanilang mga espiritu. Matapos malaman na si Reinhold ay dumating dito upang makipagtulungan upang labanan ang primordial na sagradong lupain at ang sekta ng demonyo, si Emperor Sherman ay sumimangot ng bahagya. Ang Delhi ay hindi bahagi ng alinman sa mga pangunahing sagradong lupain at isang nilalang sa sarili nito. Maliban sa alitan kasama ang pamilyang Menzi sa East Plain, wala itong kinalaman sa ibang sagradong lupain. Gayunpaman, pagkatapos malaman na ang sekta ng demonyo ay nagpaplano din na makisali, at nauugnay ito sa pinigilan na lugar ng lupain ng ninuno, kailangang bigyang pansin ni Emperor Sherman. Sinabi ng kanyang banal na pandama, Reinhold, totoo ba ito? Sumagot si Reinhold, Sherman, hindi ako maglakas loob na sabihin ang higit patungkol sa lupain ng mga ninuno, ngunit ang pagkamatay ng dragonoid na si Darius noong nakaraan ay hindi sanhi ng aking elder. Bukod, si Baldwin ay nanatili sa season at Las Bonerkat sa maraming mga araw na ito. Naniniwala ako na hanggat tumingin ka ng mabuti, dapat kang makahanap ng isang bagay. Nang marinig ito ni Emperor Sherman, biglang bumagsak ang kanyang puso. Hindi natatakot ang Delhi sa ibang mga sagradong lupain. Mayroon lamang dalawang sagradong lupain sa sekta ng Demon. Ang Evil Tribe at Yellow Ghost Tribe. Ang bansa ng Delhi ay sumusunod sa landas ng mga paniniwala, at kailangan nito ang mga tao sa bansa na maging kalmado at maunlad upang patatagin ang enerhiya ng dinastiya. Kung ang kapangyarihan ng bansa ay tumanggi, o nahaharap sa pagsalakay ng mga cultivator na demonyo, at masasamang espiritu, mapapabilis lamang nito ang pagbagsak ng enerhiya. Sa pagtatapos, ito ay ibabalik na pabagalin ang paglilinang ng pamilya ng hari, at ang mga tao ay hindi mabubuhay ng payapa, o sa pinakamalala, ang bansa ay masisira, at ang pamilya ng hari ay direktang kakainin ng enerhiya, at babagsak ang dambana. Sa makatuwid, si Emperor Sherman ay palaging may matigas na pag-uugali sa mga cultivator ng demonyo. Ngayon na nalaman niya na ang sagradong lupain ng Grundy I ay nais na makipagtulungan sa kanya, ang unang naisip ni Emperor Sherman ay tumanggi, at hindi nais na magdulot ng mga komplikasyon. Gayunpaman, ang pagdating ni Severin ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pag-aalangan. Nakita niya ang pundasyon ng Grundy I na sagradong lupain mula sa kay Severin. Hindi lamang dumating si Severin sa ngalan ni Adrian, ngunit mas mahalaga, kinumpirma niya na si Severin ay may pagkakataon na maging isang walang kamatayan at may natitirang talento. Nang maglakad si Severin sa Dawn Hall ngayon, lihim niyang pinalipat ang kapangyarihan ng gintong Lucky Dragon at ginamit ang pamamaraan ng enerhiya ng Emperador upang obserbahan si Severin. Ang pamamaraan ng paggisang ng enerhiya ng Emperor ay nilikha ng mga ninuno ng Delhi at maaaring manektik sa enerhiya ng ibang tao. Matapos ang isang sulyap, nagulat si Sherman. Ang katawan ni Severin ay naglalabas ng hindi mabilang na mga prinsipyo ng batas. Ang kanyang buong katawan ay napuno ng walang kamatayang ilaw, ang kanyang swerte ay tulad ng isang dragon, at ang kanyang kapalaran ay hindi mailalarawan na mahalaga. Mahirap itong dumaan. Tiyak na mayroon siyang talento upang maging isang walang kamatayan. Ito ay ang sulyap na nag-atubiling si Sherman. Kung sumang-ayon siya dito, natatakot siya na salakayin ng sekta ng demonyo ang Delhi at maging sanhi ng pagbaba ng pambansang enerhiya at masira. Kung hindi siya, si Severin, na may gintong swerte at halos nakalaan upang maging isang walang kamatayan, ay nasa harap niya. Kung nagtatag sila ng isang mabuting relasyon ngayon, sa gintong panahon na ito, maaaring magkaroon siya ng isang taong walang kamatayan sa kanyang bansa. Kahit na siya ay mabigo na maging isang walang kamatayan,
si Severin ay hindi kailanman bibiguin ang Delhi kapag siya ay naging walang kamatayan sa hinaharap, hindi bababa sa kalahating immortal na inaasahan. Kung si Emperor Sherman ay nahihirapan na gumawa ng isang pagpipilian, isang malabong tinig ang biglang lumitaw sa kanyang isip, na nagdulot ng panginginig sa kanyang katawan. Sumang-ayon sa kay Reinhold, si Severin ay may pambihirang kapalaran. Nakikita ko ang pag-asa na maging walang kamatayan sa kanya. Matapos marinig ang mga salita ng ninuno ng maharlikang pamilya, biglang pinukaw ng puso ni Emperor Sherman ang isang malaking bagyo. Alam niya na ang kanyang ninuno, sa pamamagitan ng pamamaraan ng paggesang ng enerhiya, ay nakatingin sa ilang bahagi ng hinaharap kasama ang kanyang semi-immortal na paglilinang, ngunit hindi niya inaasahan na ang landas ng kanyang ninuno upang maging isang walang kamatayang ito ay talagang magsisinungaling sa loob ni Severin. Mabilis na pinigilan ni Sherman ang pagkabigla sa kanyang puso, at sumagot kay Reinhold ng may ngiti, maaari tayong makipagtulungan. Sinasabing si Severin ay isang alagad ng Old Adrian. Nagtataka ako kung gaano kalakas na minana niya. Nalulungkot si Reinhold nang marinig ang tanong. Malapit na siyang tumugon nang sinabi muli ni Emperor Sherman. Sa pagkakataong ito ay hindi ginamit ni Emperor Sherman ang kanyang banal na pandama, ngunit inihayag niya na lamang ito. Ito ay talagang nakakainip para sa mga mang-aawit na sumayaw. Paano ang tungkol sa isang kompetisyon? Interesado ba si Severin? Matapos si Sherman, ang buong bulwagan ay naging tahimik, na ang tunog ng paghinga ay maaaring marinig. Nabigla si Reinhold, binuksan ang kanyang bibig, at hindi niya alam kung ano ang sinusubukan na gawin ni Sherman. Kahit na hindi sila nakikipagtulungan, hindi na kailangang mag-order ng 4 na prinsipe upang makipagkumpetensya kay Severin. Ang ekspresyon sa mukha ni Reinhold ay nagbago, sinusubukan niyang malaman kung ano ang iniisip ni Sherman. Sa kabilang banda, ang 4 na prinsipe ay tumingin sa bawat isa sa pagkalito, lalo na si Haring Harry na may pinakamaikling pag-uugali. Agad siyang tumayo at yumuko kay Emperor Sherman. Kapatid, bagaman malakas si Severin, hindi magandang hindi sinasadyang sakta ng batang ito. Bukod, kami ay mga Supreme Paragon. Kahit na manalo ako, magiging kaiyahiya. Si Harry ay 8 talampakan ng taas, na may ulo ng leopardo at mata, isang baba ng baba at balbas ng tigre, at isang katawan tulad ng isang tower ng bakal. Siya ay marilag. Ang kanyang presensya ay nagparamdam sa mga tao ng marilag na lakas ng enerhiya at dugo na nagmamadali sa kanila. Kahit na siya ay matangkad at tila walang ingat, talagang maalalahanin siya. Paano makakasama ang isang kilalang panauhin mula sa sagradong lupain ng Grundy 1 at maging sanhi ng gayong problema? Ang 4 na mahusay na mga prinsipe ay nasa ikalawang antas ng Supreme Paragon. Kung nakipagkumpetensya sila kay Severin, isang ika-7 antas ng cultivator ng Royal Paragon, malinaw ang pagkakaiba. Kung nanalo sila, makaramdam sila ng kahihiyan. Kung natalo sila, mas madarama nila ang higit na kahihiyan. Si Sherman, na nakaupo sa trono sa mataas na platform, narinig ito, at tumawa siya at sinabing, kapatid, huwag maliitin si Severin. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang alagad ni Adrian. Kung wala siyang mga kasanayan, paano niya papatayin ang 4 na saintmen sa lihim na kaharian ng silangang dagat? Nakikita ang matigas na pag-uugali ni Sherman, natagpuan ni Harry ang kanyang sarili na hindi makapagsalita. Sa kabilang banda, nasisiyahan si Severin nang marinig niya ito. Iniisip niya ang mga dahilan upang hamunin ang mga prodigy at ang Supreme Paragon ng Delhi upang mabuo ang kanyang walang talo na puso ng pilosopiya, ngunit hindi niya inaasahan na talagang sinimulan ito ni Emperor Sherman. Bigla siyang tumayo mula sa upuan at sinabi kay Sherman, nangyayari lamang ito na nais kong malaman ang agwat sa pagitan ng aking sarili at ng mga cultivator ng Supreme Paragon. Pagkadinig ng mga salita ni Severin, agad na kumurap si Harry, at ang kanyang mga mata at sinabi ng sabay, Severin, kailangan mong mag-isip ng mabuti, kahit na mayroon kang malaking kapangyarihan, hindi mo na mapigilan ang kapangyarihan ng aming Supreme Paragon. Nakita ni Severin na binigyan siya ni Harry ng mukha, ngunit ang pangunahing layunin ng pagpunta sa Delhi sa oras na ito ay ang pagbuo ng kanyang sariling walang talo na puso ng pilosopiya. Siya ay orihinal na nagplano upang makahanap ng isang dahilan upang hamunin ang mga Supreme Paragon.
Ngayon na siya ay may pagkakataon, natural na hindi niya ito makaligtaan. Kaya, matapos na magsalita si Harry, mahinahon na sinabi ni Severin, King Harry, mangyaring. Sa susunod na sandali, lumipat si Severin sa isang instant at naging isang stream ng ilaw at lumipad mula sa Dawn Hall. Nang makita na hindi nagpapasalamat si Severin at iginiit sa pakikipagkompetensya, nagalit si Harry. Tulad ng pinakamainit sa gitna ng apat na mga prinsipe, agad siyang umalis at nawala. Sa pagtingin sa direksyon kung saan nawala ang dalawa, maliban kay Emperor Sherman at Reynold, ang lahat sa bulwagan ay nasa isang kaguluhan. Paano ito napunta sa isang kompetisyon? Posible bang ang mga kilalang panauhin mula sa sagradong lupain ng Grundy I ay hindi nasisiyahan? Paano siya sumasang-ayon? Maaari bang maging wala sa kanyang isipan si Severin, na iniisip na ang kanyang ikapitong antas na paglilinang ng Royal Paragon ay maaaring makipagkompetensya sa Supreme Paragon? Nakakagulat ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang kanilang kamahalan ay gumawa ng gayong kahilingan sa mga kilalang panauhin sa napakaraming taon. Kabilang sa mga talakayang ito, ang ilang mga tao ay lihim na nag-isip sa saloobin ni Emperor Sherman sa pagkilos na ito, na habang ang iba ay hindi kanais-nais, na iniisip na hindi alam ni Severin ang taas ng mundo at ng ahas na harmony ng Supreme Paragon. Si Sherman, na nakaupo sa trono, ay may panoramic na pagtingin sa mga ekspresyon ng lahat. Ngumiti siya at sinabi sa banal na pandama ni Reynold sa tabi niya, Reynold, maaari akong sumang-ayon sa kooperasyon, ngunit bago iyon, nais kong makita ang aktwal na lakas ni Severin. Kung ang lakas ng Royal Paragon ay hindi sapat, natatakot ako na kailangan kong isipin ito. Bagaman ang ninuno ng pamilya ng hari ay nagpadala lamang ng isang mensahe sa kanyang banal na pandama, na sinasabi na maaari siyang makipagtulungan sa sagradong lupain ng Grundy I, at nilinaw na ang landas ng immortalidad ay kinumpirma ng kanilang ninuno kay Severin, bilang kasalukuyang pinuno ng Delhi, hindi direktang mailagay ni Emperor Sherman ang kanyang buhay sa panganib. Hindi bababa sa ngayon, ang primordial na sagradong lupain at ang sekta ng demonyo ay hindi nagbabanta sa Delhi. Kung direktang sumang-ayon siya na makipagtulungan, tiyak na may marahas na paghihiganti. Kung mabuti si Severin, natural na handang makipagtulungan si Sherman. Kung hindi rin siya may kakayahang labanan ang pangalawang antas na Supreme Paragon, antala lamang ni Sherman ang kooperasyon. Ang pakikipagtulungan ng maaga ay hindi magiging mabuti para sa Delhi. Ito ay hindi hanggang sa sandaling ito na biglang napagtanto ni Reynold ang naririnig niya mula sa banal na pandama ni Sherman. Tumugon siya sa isang tono na hindi nakakagambala o mayabang, kung gayon, Sherman, maasahan ko na ang lakas ng aking master ay maaaring makasorpresa sa iyo mamaya. Oh, talaga? Nakikita ang tiwala na hitsura ni Reynold, agad na naging interesado si Sherman. Itinaas niya ang kanyang kamay, at sa isang instant isang malaking salamin ng tubig ang lumitaw sa itaas ng palasyo, na inihayag ang eksena sa labas ng Dawn Hall. Sa labas ng Dawn Hall, libu-libong milya ang taas sa kalangitan, lumakad si Severin sa mystical cloud, inilagay ang kanyang mga kamay sa likuran, at tumingin ng mahinahon kay Haring Harry na hindi kalayuan sa harap niya. Sa sandaling ito, ang enerhiya at dugo ni Harry ay nagbubuhos tulad ng isang dragon. Ngumiti siya at sinabing, Severin, nais kong makita mo kung gaano kalakas ang Supreme Paragon. Sa sandaling natapos na niya ang pagsasalita, umakyat si Harry tulad ng isang tigre. Sa pamamagitan ng isang iglap, ang kanyang bakal na tulad ng katawan ay kumalas sa hiwalay, na naghahati ng hangin at gumawa ng isang marahas na tunog na umuugong. Ang nakataas na kamao ay napuno ng banal na ilaw, at agad itong nakalagay sa isang gintong puting tigre, na mabangis na nagmamadali patungo sa kay Severin. Sa isang instant, ang kapangyarihan ng nakapalibot na langit at lupa ay lumusot tulad ng isang tubig, at ang puwang ay umiling. Magaling! Nang makita ito ni Severin, hindi lamang siya ay hindi natatakot, ngunit nagsimula siyang magsaya ng malakas. Sa susunod na sandali, ang kanyang pisikal na katawan ay nag-vibrate, at ang enerhiya at dugo tulad ng isang oven ay tumaas sa kalangitan, na maihahambing sa paputok na kapangyarihan na pinakawala ng pisikal na katawan ng isang sinaunang dragon. Ang dalawang kamao ay sumabog ng magkasama,
at ang isang nakakabingi na pagsabog ay sumabog sa kalangitan, at agad na sinisira ang puwang ng maraming milya. Sa ilalim ng malakas na alon ng pagkabigla na ito, ang dalawang lalaki ay umatras ng mabilis at lumipad ng 12-dosenang mga paa bago sila nagpapatatag. Nang makita na nakatiis si Severin ng kanyang sariling suntok, medyo nagulat si Haring Harry. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pangalawang antas ng Supreme Paragon, at ang kanyang pangunahin ay nasa pisikal na katawan. Sa pamamagitan ng isang solong pag-indayog ng kanyang braso, maaari siyang magtipo ng tonelada ng lakas. Maaari niyang itulak ang isang bundok at ibagsak ang mga alon gamit ang kanyang mga paa. Ang mga ordinaryong cultivator sa parehong antas ay hindi maglakas loob na kumuha ng suntok mula sa kanya. Sa pag-iisip ng napakatalentado ni Severin, ang mga mata ni Harry ay nagpakita ng katapatan. Sumugod siya sa isang lunge, at itinaas ang kanyang kamao at muling sumuntok. Ang walang hanggan na ilaw ng langit ay lumusot mula sa kanyang kamao, tulad ng isang nagliliyab na pangkalahatang may isang tulad ng bahaghari. Nagmamadali si Severin nang makita niya ito, ang langit at lupa ay umungol sa loob ng kanyang katawan, at nanginginig ang mga bituin. Sa isang iglap, isang marahas na pagsabog ang narinig sa lungsod ng Imperial, na parang ang langit at lupa ay nasira, na nagbubunyag ng isang puwang na maraming milya sa radius. Sa Dawn Hall, maraming tao ang natigilan nang makita nila ang mga figure na kumikislap sa salamin na ilaw ng tubig, na may mga kamao na maaaring mapunit ang araw at ang buwan. Sina Severin at Haring Harry ay walang tigil na nakikipaglaban. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Si Ian, ang hari ng North Delhi, ay nagsabi ng may pagtataka sa kanyang mukha, paano hindi mas mababa si Severin kay Harry? Alam niya ang lakas ng kanyang ikalimang kapatid na si Harry, dahil matangkad siya at matipuno, na may isang katawan tulad ng isang tower na bakal, at ang kanyang pisikal na katawan ay maihahambing sa isang tunay na dragon. Kabilang sa mga kapatid, ang kanyang mga mahiwagang kapangyarihan ay hindi masyadong mataas, ngunit ang kanyang pisikal na lakas ay walang kaparis. Wala siyang problema na mapunit ang isang tunay na dragon sa kanyang hubad na mga kamay at nagdadala ng mga bundok sa kanyang mga balikat. Bilang isang resulta, ang labanan kasama si Severin ay talagang natapos sa isang draw. Paano hindi ito nakasorpresa? Hindi lamang nagulat ang kanyang mga kapatid, ang iba pang mga alagad ng mga aristokratikong pamilya sa bulwagan at ang mga miyembro ng pamilya ng hari ay nagsimulang magtalakayan ng mainit. Hindi ko inaasahan na si Severin, kasama ang kanyang mapagpakumbabang hitsura, ay maaaring magtagal sa kanyang pakikipaglaban kay Haring Harry. Dapat mong malaman na si Haring Harry ay walang kapari sa katawan at kapangyarihan, at ang kanyang mga paa ay kasing lakas ng dagat. Hindi nakakagulat na sumang-ayon agad si Severin ngayon. Tunay na siya ay isang alagad ni Adrian mula sa sagradong lupain ng Gronde 1. Ngayon naniniwala ako sa kanyang natitirang mga nagawa sa lihim na kaharian ng silangang dagat. Sa sulok, tiningnan ni Elren ang figure ng high-spirited na si Severin sa salamin na ilaw ng tubig, na kung saan ay nagniningning ng walang katapusang banal na ilaw. Ang kanyang mga mata ay napuno ng inggit. Naalala niya na noong siya ay nasa Starry Sky Battle Space, siya ay isang perpektong ikalimang antas, at si Severin ay isang level 3 lamang. Ngayon na siya ay nakalusot sa Royal Paragon, si Severin ay nakipag-away na laban sa makapangyarihang Supreme Paragon. Sa pag-iisip nito, hindi makakatulong si Elren ngunit ngumiti ng mapait. Tila hindi ito magtatagal bago ang Royal Paragon na si Severin ay maaaring makalusot sa Supreme Paragon. Si Elren, na ipinanganak sa maharlikang pamilya ng Delhi at lumaki sa isang kanais-nais na kapaligiran. Sa mata ng iba, si Elren ay isang prodigy na nakatayo ng mataas sa mga ulap. Sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto ni Elren na mayroong napakalaking puwang sa pagitan ng kanyang sarili at sa ibang tao. Hindi lamang si Elren, kundi pati na rin ang panganay na si Prince Elry sa tabi niya. Tiningnan ni Elry ang imahe sa salamin na ilaw ng tubig, napalaki ang kanyang bibig kaya halos mailagay niya ang isang itlog sa loob nito. Mabilis siyang lumaki. Si Elry ay may halo-halong damdamin. Si Haring Harry ay ang gulu god ng Delhi.
Bagaman hindi siya mataas sa paglilinang, sa ikalawang antas lamang ng Supreme Paragon, ay nakasalalay din ito sa kung sino siya kumpara sa iba. Si Severin, isang ikapitong antas ng Royal Paragon, ay nagpakita ng kadalian sa harap ng mabangis na pag-atake ni Harry, na talagang nakagulat kay Ellery. Si Sherman ay nakaupo sa trono. Siya ay nanamli at nagkaroon ng panoramic na pagtingin sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa lugar. Matapos mabawi ang kanyang tingin, tiningnan ni Sherman ang imahe sa salamin na ilaw ng tubig, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang nasusunog na ilaw. Sa kabilang banda, libu-libong milya ang taas sa kalangitan sa itaas ng lungsod ng Imperial. Ang dalawang tao ay nakikipaglaban sa sandaling ito, at ang kanilang mga kamao ay maliwanag na tulad ng araw, at ang kanilang nakakatakot na aura ay maaaring madama sa libu-libong milya. Sa panahon ng labanan, nakita ni Harry na si Severin ay nagagalit bilang isang dragon sa ilalim ng kanyang sariling pag-atake. Hindi niya maiwasang tumawa ng buong puso at sinabi, "Mabuti, karapat-dapat kang maging alagad ni Adrian." Sa sandaling ito, ganap na kinikilala ni Harry si Severin. Sa ilang mga sampu-sampung paghinga, ang labanan ay nangyayari ng masigla. Nadama ni Severin na lumalakas ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban, at napakasaya niya tungkol dito. Sapat na, walang maling paraan upang makabuo ng isang walang talo na puso ng pilosopiya. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa mahusay na kakilakilabot sa pagitan ng buhay at kamatayan, maaari siyang gumawa ng mabilis na pag-unlad. Sa pag-iisip nito, ganap na sumuko si Severin sa kanyang pagtatanggol. Sumuntok siya tulad ng isang dragon at pinakawalan ang lahat ng kanyang mga mahiwagang kapangyarihan. "Haha, King Harry, mag-ingat, ang aking mga kamao ay walang mga mata." Sa sandaling natapos na niya ang pagsasalita, isang nakasisilaw na ilaw ang biglang bumangon sa kalangitan, na nagpapaliwanag sa lupa. Ang mga batas ng puwang ay nakipagtagpo sa katawan ni Severin, at ang marahas na kapangyarihan ay agad na naging sanhi ng kulay ng langit at lupa, na nagdudulot ng kidlat at kulog. Ito ang batas ng kalawakan. Mukhang nagulat si Harry, at biglang umikot ang kanyang mga balintataw. Hindi niya inaasahan na si Severin, na nasa ikapitong antas lamang ng Royal Paragon, ay maaaring maunawaan ang mga batas ng kalawakan. Nang makita ang batas na na-trigger, ang mga mata ni Harry ay nagpakita ng isang mabangis na espiritu ng pakikipaglaban. Kabanata 2670. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampos ito, gumuho ang puwang, at ang umuusbong na pisikal na kapangyarihan ay tulad ng isang hurno sa pagitan ng langit at lupa. Ang dalawa sa kanila ay sumuntok sa bawat isa ng husto sa hangin, ang ilaw ng langit ay nagliliyab, at ang init ay nakasisilaw. Gayunpaman, sa huli, umasa si Severin sa mga batas ng puwang upang manalo. Unti-unting, naramdaman ni Harry na mahirap na makatiis ito. Alam ni Harry na ang pisikal na lakas ni Severin ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang sarili. Kung ang labanan ay nagpatuloy tulad nito, alinman sa kanila ay makikinabang. Sa pag-iisip nito, ang aura ng pangalawang antas ng Supreme Paragon ay sumabog mula sa kanyang katawan agad, na nagiging sanhi ng pag-iling ng nakapalibot na lupa. Ang pressure ng Supreme Paragon ay pinakawalan sa libu-libong milya, na nagdulot ng langit at lupa na sumabog sa karahasan at kaguluhan. Itinaas ni Harry ang kanyang kamay, at napuno ng mga prinsipyo ng batas ang kanyang katawan, at isang sinag ng espada na nakalagay sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, isang nakasisindak na pulang-pula na sword beam ng mga paanang haba na nahati mula sa manipis na hangin, na nagwawalis palayo sa nakasisindak na kapangyarihan. "Magaling!" sigaw ni Severin nang makita niya ang eksenang ito. Ang kanyang katawan ay napuno ng sword wheel, at ang isang nakakabingi na klang ay sumabog. Malumanay na itinaas ni Severin ang kanyang kamay, na pinagsama ang kanyang mga daliri, at dumulas patungo sa puwang sa harap niya. Sa gitna ng labanan, ang puwang sa harap niya ay nanginginig, at ang walang hanggan na enerhiya ng Heptagold ay agad na nabuo ng isang nakasisindak na sinag ng espada na daan-daang mga talampakan ng haba. Stab! Ang sword beam na ito ay mabilis na nag-buzz, na tinusok ang puwang, at hamampos ng husto sa darating na sinag ng espada. Mabilis ang bilis na ang ekspresyon ni Harry ay nagbago ng malaki. "Master of Swordsmanship,"
Hindi mapigilan ni Harry. Napakalakas niya, ang katawan ng taong ito ay maihahambing sa isang tunay na dragon, na naintindihan niya ang mga batas ng espasyo sa kaharian ng Royal Paragon, at siya ay isang master ng swordsmanship. Hindi naramdaman ni Harry na ito ay isang cultivator pa rin ng Royal Paragon. Kung maiintindihan ng isang tao ang alinman sa kanila, hindi sila mas masahol kaysa sa mga cultivator ng Supreme Paragon. Namangha noong siya ay, mabilis na yumapekto si Harry. Sa sandaling ang sinag ng espada ay tumadtad sa mga piraso, agad niyang tinapik ito, na hinati ang puwang. Gayunpaman, naintindihan na ni Severin ang mga batas ng kalawakan. Gaano kalalim ang kanyang pangunawa sa espasyo. Ang kanyang banal na pandama ay agad na napansin at nakalok sa posisyon ni Harry. Itinaas niya ang kanyang kamay at gaanong tinapik ang puwang sa harap niya. Sumabog ang kanyang aura, tinatakan ang puwang ng ilang milya sa isang instant. Agad din na nahulog si Harry sa puwang. Bago siya mapigilan, nahulog kaagad ang sword beam. Sa isang instant, nadama ni Harry na ang kanyang katawan ay nasira, na parang ang kanyang buong katawan ay naputol sa pamamagitan ng 1,000 kutsilyo. Ang kanyang anit ay namanhid, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Kasabay nito, isang malaking puwersa ang nagsisikap na mapunit ang kanyang katawan. Sa ilalim ng puwersa na ito, nahulog si Harry mula sa taas ng lungsod ng Imperial, tulad ng isang ibon na may mga sirang pakpak, at nakarating sa harap ng Dawn Hall na may isang kalabog. Sa sandaling ito, ang lahat sa bulwagan ay natigilan. Ang panganay na Prince Elray ay hindi makakatulong ngunit huminga, at pagkatapos ay sinira ang katahimikan. Ang Emperor, natalo ba si Haring Harry? Si Haring Harry ay isang cultivator sa ikalawang antas ng Supreme Paragon. Talagang natalo siya ni Severin, isang ikapitong antas ng Royal Paragon. Sinasabing ang agwat sa pagitan ng Royal Paragon at ang Supreme Paragon ay kasing laki ng isang lawa. Ngayon ang eksenang ito ay talagang nakagulat sa maraming tao. Maging si Emperor Sherman, na nakaupo sa trono ng dragon, ay hindi naniniwala. Hindi nakakagulat na kalmado si Rinald, matagal na niyang alam na si Severin ay maaaring manalo. Matapos ang pagkabigla, nakadama muli si Sherman. Ang mas malakas na si Severin ay, mas lehitimo ang mga salita ng kanyang nakakatanda.